gamit po ang asarol. Ayan mga idol. Dahil wala po tayong pang araro mga idol. Kaya mano-mano lang ginagawa natin sa paggagawa po ng plat. So ayan mga idol. So dito po natin itatanim yung sitaw mga idol. Ayan. So humukay lang po kayo ng hindi naman masyadong kalaliman mga idol dahil mahirapan yung ating sitaw na sumibol. So sakto lang. Ngayon mga idol, sa pagtatanim ng sitaw, kailangan para po sa mga baguhan lang ha. At yung iba naman ay marunong na talaga magtanim ng sitaw. Yun, what's up mga ka-idol? So, magandang araw na naman po sa inyong lahat. So, kumusta na po kayo? Sana nasa mabuti pa rin kayong kalagayan mga ka-idol. Narito naman po ako upang magbahagi na naman sa inyo ng isang munting kaalaman na naman. Mga ka-idol, kung napapansin nyo, mga ka-idol, may hawak ako dito. Ito po isang baso. Kaya naman po nito mga ka-idol, sitaw. Ayan. Wow! Ito po ay aking ibinabad kagabi. So ngayon medyo tumutubo na mga ka-idol. Ayan. Ito po ay yung ating itatanim natin ngayon mga ka-idol. Magtatanim po tayo ng sitaw. Ayan. At ito po muna ibinabad sa tubig upang tumubo siya. Lumabas yung kanyang pinaka ugat para mas mabilis pong tumubo. Dahil kung hindi po natin ito ibababad ay medyo matagal po tumubo. So maunahan po tayo ng langgam. Maaari po itong hakutin ng langgam. So sayang po yung ating papunda. Kaya po ang ginawa po natin, ibinabad po natin sa tubig. Ayan. So nakakuha po kayo ng tips. So kung sa inyo naman po ay hindi masyadong maraming langgam ay pwede na pong direkta nyo na. Pero tulad po dito sa amin, marami pong langgam ay hindi po pwede yung ididirekta agad. Kailangan po ibabad muna sa tubig. Or ilagay po ninyo doon sa tela na basa. So ang ginawa ko po mga idol, hindi ko na po inilagay sa tilang basa dahil ang ginawa ko po, ibinabat ko na po sa tubig. Ayan. So ngayon mga idol, itatanim po natin ito dito sa plat. Ay yung plat nga pala mga idol ay may nakatanim ng atsal or lara kung tawagin dito sa amin sa Quezon, lara. So atsal po, may tanim ng atsal. Ito po ay pang intercropping po natin para yung atsal natin na hindi masyadong masinagan ng init ng araw mga idol. Masinagan man siya ay saglit lang, hindi yung buong araw na ano, kasi minsan mga idol nababansot po yung atsal kapag yung medyo sobrang init. Kaya kailangan meron pang shade sa araw mga idol para hindi naman masyadong mababad sa init yung ating atsal. So ngayon itatanim po tayo ng sitaw. Ayan. Bawat pagitan po mga idol, sa pagitan po natin itatanim ito. Dahil yung ating pagtataniman niya ay may tanim na. So ayun mga idol, tara tayo po ay magtatanim muna. So ipapakita ko po muna sa inyo yung ating pagtataniman. Ito po yung plat na pagtataniman po natin. Ayan. So dito mga idol, mapapansin nyo po meron pa akong mga andyan, may nakataob na bunot. So yan po ay may tanim. Kung tatanggalin po natin yung bunot na ito, tulad nito mga idol, ayan, yan po ay atsal. Ayan, atsal po yan. Kaya po nilagyan natin ng bunot. Kanina po kasing umaga ay sobrang init. Tapos ngayong hapon medyo umulan. Ayan. Kaya po nilagyan natin ng bunot. So ngayon mamaya nga pala mga idol, lahat po yan ay tatanggalan natin ng bunot. So pagkatapos po natin magtanim ng sitaw. Ayan. So ngayon magtatanim po muna tayo ng sitaw bawat pagitan po ng ating tanim na atsal. Tapos ang gagawin po nating siit, dito po natin ilalagay dito sa pinakapagitan ng plat para hindi nakasagabal sa ating atsal kapag lumaki na. Dahil mga ka-idol, yung ginawa ko doon sa kabila ay inilagay ko din sa sa mismong plat sa pagitan ay medyo nakakasagabal sa paglaki po nung sili. Kasi sili po yung nandun, siling Taiwan. So nakakasagabal po sa paglaki. So ngayon dito ang gagawin po natin dito sa atsal ay dito sa pinakapagitan po ng plat. Dito po natin ilalagay yung pinakasiit ng sitaw. Ayan. So yun mga ka-idol. So sa nakaraan nating pagtatanim ay na-detect natin kung anong pagkakamali ang ginawa natin. So ngayon
atin po itatama dito sa ating pagtatanim naman ng sitaw dito sa atsal. So hindi na po natin gagawin yung nagawa natin nung nakaraan. So alam na po natin yung naging error natin. So ngayon nagkaroon po tayo ng kaalaman. So ayun, akin lang pong isinare sa inyo ngayon para kayo po ay magkaroon din po ng idea or kaalaman. Ayan. So hindi po natin yan ipagdadamot. So yan, ganyan po si Muratal mga idol. Ayos. So ngayon nga po ay magtatanim muna tayo dito po sa bawat pagitan. Ayan. So tara mga idol, simulan na natin. Tayo po ay magsisimula ay sige dito na po sa may dulo. Dito po muna tayo magsisimula mga idol. Ito po yung pinakapagitan mga idol. Ito po ay atsal. Ayan. Tsaka ito. So dito po natin itatanim yung sitaw mga idol. Ayan. So humukay lang po kayo ng hindi naman masyadong kalaliman mga idol dahil mahirapan yung ating sitaw na sumibol. So sakto lang. Ngayon mga idol, sa pagtatanim ng sitaw, kailangan para po do sa mga baguhan lang ha. At yung iba naman ay marunong na talaga magtanim ng sitaw. So ang gagawin po natin ay isa-isa lang sa isang puno. Ayan, dahil pang seed lang po siya sa araw. Ayan. So ganyan mga idol, kailangan yung pinakaugat niya ay nakadirekta do sa lupa para po bumangon siya. Kasi kung nakabaliktad yan mga idol, kung ganito ang gagawin natin, so mahirapan po yung ating tanim na sitaw na bumangon dahil yung pinakaugat po niya ay nakataas. So kailangan mga idol nakabaliktad siya. Yan, patusok sa lupa yung kanyang ugat. Ayan, kailangan mga idol ganyan. Tapos kung atin namang tatabunan mga idol, wag masyadong maraming lupa. Kunti-kunti lang para hindi siya mahirapang sumibol. Ayan, kailangan ganyan mga idol. Kunti-kunti lang, wag masyadong marami. Ayan, okay na yan mga ganyan. Tapos pag ganyan mga idol, lalagyan natin ng tanda para alam natin kung saan nakatanim yung sitaw. Tusukan lang po natin ng ganyan. Ayan, ibig sabihin nandito yung ating tanim na sitaw. Ayan mga idol. So dito naman sa kabila. So ganun pa rin ang ating sistema mga idol hanggang maubos nating itanim yung ating sitaw. Ayan, kailangan pa isa-isa lang dahil pang seed lang yan. Kung dadamihan kasi natin mga idol, maaaring matalo yung ating atsal or lara. Ayan, kailangan mga idol kunti-kunti lang. So mamaya na po natin tutusukan to mamaya pagkatapos dahil nandyan naman sa pagitan yan. So hindi naman tayo malilito. Ayan, ganyan lang mga idol. Madali lang naman magtanim ng sitaw dahil ang sitaw naman ay hindi masyadong masilan. Hindi tulad sa ibang mga crop na masilan. Ang sitaw po ay okay yan. Ayan mga idol, pag may mga ganyang buo-buo na lupa, kailangan durugin. Ito po kasi ay ating inasarol lang. Asarol po ang gamit natin, hindi po ito inararo dahil wala po tayong kalabaw. So mano-mano lang po ang ginawa natin ditong pagpa-plat. Ayan. So yun mga idol, ganyan lang pagtatanim. Simpleng-simple lang po yan. Ito po ay 200 piraso mga idol. 200 pieces po ito na 200 pieces na seed. Sana ay lahat ay tumubo para marami-rami tayong pang-deliver. Yun.
So ayun mga ka-idol, kakaunti na. Eh, bakit na makatapos? Mabuti na lang mga idol, medyo umaambon ngayon. Kung titingnan yung ano, talagang makulimlim. Ayan, makulimlim po, maganda po magtanim ngayon. Hindi po lalanggamin yung ating pananim. So yun mga idol, di lalanggamin yung ating pananim dahil maulan. So nakasama yung panahon. So magandang balita mga idol, ayos yun, di ba? Sana tumuloy lahat ito. Medyo marami-rami din to mga idol. Marami tayong ma-harvest kung magkataon. So ayun mga idol, nakapaghawan pa tayo dahil may sobra pa po yung ating pananim mga idol. Ayan, medyo marami-rami pa, sayang. So naghahawan po muna tayo, tapos gagawa po tayo ng plot para another na pagtataniman po natin ng tirang sitaw mga idol. Kaya ayan, napapalaban tayo ngayon. So ganito ang ginagawa ko mga idol, manumano lang na paghahawan, tapos manumano din na pagpa-plot. Ayan. Talagang sa pagtatanim mga ka-idol, kailangan tiyagaan talaga. Kailangan tiyagaan sa pagtatanim. Hindi lang biro ang magtanim mga ka-idol. Pero ang kagandahan niyan, kapag yung tanim nyo medyo malaki na, medyo maganda na sa pakiramdam mga idol. Yung nakaka-harvest na kayo. Tapos itong mga ano, itong mga hinawa natin mga idol, ito itatapon natin doon sa tapunan ng mga damo para hindi muling tumubo ito. Tsaka para maganda yung plat natin dito, malinis. Kasi hindi pwede nating sunugin ito mga idol. Ang gagawin natin dito, tatapon na lang hanggang mabulok. O kaya pwede rin gawing pataba kapag nabulok na, pag siya ay naging lupa na mga idol. Ayan. So ayun mga idol, so tapos na po tayong maghawan mga idol. So ang gagawin naman natin, gagawa na po tayo ng plot. Ang ginagawa po natin, nililinyahan po muna natin dahil wala po tayong liting or tali na panglinya. Kaya ang ginagawa na lang po natin, ginuguhitan natin ng asarol. Tapos bago natin papalakihin. So ganun po ginagawa ko sa paggagawa po ng plot mga idol. So kailangan po nating guhitan muna ng ganyan. Ayan. Ginagawa po natin mga idol dahil wala po tayong kalabaw na pang-araro. Kaya po mano-mano po ang ginagawa natin. Gamit po ang asarol. Ayan mga idol. Dahil wala po tayong pang araro mga idol. Kaya mano-mano lang ginagawa natin sa paggagawa po ng plot. So ayun mga idol.
ka-idol, nakakapagpahabol tayo ng isang plot na ating pagtataniman ng sobra nating pananim pa. So ngayon, itatanim na po natin ito. Ayan. Para maubos na nating maitanim lahat. Yun mga idol, so tapos na po tayong magtanim. Okay na po. Ito po yung nilagyan natin ng pananda. Ayan. Dahil ito po ay wala pang tanim na atsal. Ayan. Kaya po nilagyan po natin ng pananda. So ngayon mga idol, okay na. So tapos na. So maraming salamat nga pala sa panonood sa video kong ito. Hanggang sa muli mga idol. Ayos.